makakaparehan po natin at nasa ating pong linya na no, si Professor Danilo Araw. At ngayon naman, pag-uusapan po natin iba, no, hiwalay po naman or iba po ito no, sa madalas na pag-uusapan po natin kay Professor Araw yung tungkol po sa eleksyon, no, may kinalaman po roon. Pero sa ngayon, sa journalism naman po tayo. Ayun, magandang gabi po sa inyo, Professor. Yes, magandang gabi sa iyo, Bomba Marian. Salamat sa imbitasyong ito. Okay po. At ito po, diretso na po tayo agad, Professor, doon sa topic po natin ngayong gabi. At nasa atin kayong hingan ng opinion tungkol po rito sa nag-viral nga na post sa Facebook page or sa social media ni Mayor Vico Sotto ng Pasig po. Regarding po ito sa mga, in particular po, na mga journalist at mga media personalities na sa term nga po doon ni Mayor Vico Sotto ay kakaroon po ng pag or tinabayaran po for this specific interviews po, Professor. Siyempre, malinaw naman na sa etika talaga ng periodismo, hindi mo dapat binabayaran yung mga source of information mo para ma-interview sila at ganun din. Yung mga source of information, hindi dapat nagbabayad para ma-interview o ma-feature sila sa media. Alam mo, Marian, malaking question para sa akin. I'm sure alam mo rin ito, yung pangunang pahayag ng kampo ni na Sanchez, meron nakalagay doon na oo, tumatanggap sila ng bayad para sa ilang mga produkto, serbisyo na pinifeature nila. At ito raw ay dumadaan sa mismong network at nag-i-issue pa sila ng resibo. Na-delete itong pahayag na ito at ang ipinalit nilang bagong pahayag, mas sanitize na, tapos wala na yung ganung pag-amin. Alam mo, yun yung malaking palaisipan para sa akin ngayon kasi merong tahasang pag-amin sa kampo ni Sanchez. Sa kampo ni Babaw, wala pa naman tayong naririnig. Pero magandang dahil nariyan na yan at it's already out in the open, pwede nilang i-deny na hindi sila tumanggap ng di umanong 10 milyong piso na naka-asterisk, di ba, doon sa pahayag ni Mayor Vico Sotto, ibang usapin pa yon. Pero tumanggap ba sila o hindi? At magkano? Kung mababa sa 10 milyon, edi, ayun, sabihin nila. Pero syempre, para naman kay Mayor Vico Sotto, magandang magbigay pa siya ng detalye. Hindi uubra yung 10 milyon tapos naka-asterisk. Ano sabi ron? Not necessarily this amount. Pero alam nyo na yon. Sorry, hindi natin alam kung ano yung detalye. So siguro sa mga susunod na pagkakataon, siguro through your radio program, ay makakapagbigay rin ng karagdagang detalye si Sotto naman. Okay po. Ito naman po, Professor, kasi may mga ilang, bagamat marami, yung sumang-ayon po dito kay Mayor Vico Sotto dun sa kanyang post, pero may ilan din po na tila may mga negative comments and saying po na bakit sakto raw po yung paglalabas si Mayor Vico ng ganitong tila statement na dahil lamang raw po sa related po sa mga diskaya na we've known din naman na talagang nakalaban niya po last election po, Professor. Yeah, magandang punto yan. Pwede mong sabihin politically motivated rin naman yung ginawa ni Sotto. Kaya lang, may valid point din naman siya tungkol sa question niya doon sa kalakaran sa media. Kasi tandaan natin na ang interview o yung pag-feature sa mga personalidad, ito ay batay sa otoridad at kredibilidad. Halimbawa, ngayon, let's make a full disclosure to the public. Inibitahan nyo akong magsalita rito at ako, wala akong inaasahang bayad mula sa inyo. At kung babayaran ako ng Bombo Radio, malaking question yan kung bakit nyo gagawin yon. At never nyo namang ginawa siya. In the same way, hindi ako magbabayad para ma-feature ninyo. So yon dapat malinaw yung ganong klaseng disclosure kasi tayo ay nag-uusap batay sa nakikita ninyo sigurong authority ko and at the same time, i-accommodate ko rin yung Bombo Radio kasi may reputasyon ito. Kasi kung katulad kayo ng isang kulto ng network yan na alam mo na kung sino yon, syempre hindi ko tatanggapin yon kasi ma-identify ako dun sa kulto ng network na yon. May letter F yata dun sa kanyang pangalan pero sige. Ano't ano pa man, yun yung kalakaran sa media. Walang bayad,
at ang tanging kapalit lang nito ay yung oras na ilalaan ko at syempre kung may maibabahagi akong nuggets of wisdom sa iyong mga tagapanood at tagapakinig. Ganun dapat ang kalakaran po sa media. Okay po. So, bale, eto naman po, Professor, no, kasi eto, of course, sa mga kapwa po natin na nasa media, naiintindihan po itong mga ganitong mga scenarios po sa ngayon, ano. Pero, paano nyo po tinitingnan rin ito sa ngayon po, ano, Professor? Lalo, eto nga, no, nagbabasa po tayo ng mga komento regarding po dito sa post nga ni Mayor Vico Soto. And yung mga kababayan po natin, may mga komento po doon na may pagsang-ayon po, ano, na kaya, or totoo nga raw yung mga sinasabi po mga marami pong media na bayaran. At the same time po yung sinasabi nga, no, na doon na po halos nagbabase yung mga balita, Professor. Siyempre, hindi ito dapat maging daan para lalong ma-discredit yung media. Kasi kung titingnan natin yung datos mula sa Digital News Report through the years, talagang merong problema sa pagtitiwala ng publiko sa media at sinasabi nga fake news daw yung media. Hindi nakakatulong din yung ilang mga opisyal ng gobyerno na pinipilit na i-discredit yung media. Ang kailangan nating linawin sa publiko, ang media ay may self-regulatory mechanism yan. So, sa pamamagitan ng Code of Ethics at ng iba pang mga guidelines internally sa mga news media organization, talagang may malinaw tayong proseso at kung walang media, hindi talaga makakatulong sa paghuhubog ng opinyong pampubliko yung iba pang mga medium na sinasabi natin na walang malinaw na vetting process. Kasi sinasabi ng ilang mga tao, may mga vloggers na, may social media na, so hindi na kailangan ng mga news media organization. Mali yun. In fact, dapat nga hindi natin pagbanggain yung news media, yung traditional media na tinatawag, at yung mga content creator at mga vloggers kasi may paraan naman para mag-work together at magkaroon ng kolaborasyon at kooperasyon sa iba't ibang mga kampo at iba't ibang mga grupo. At kung babalikan natin yung nangyari, yung pag-call out kina Sanchez at Babaw, totoo naman na dapat talagang magnilay-nilay yung dalawang veteranong periodista hinggil sa gawin nila. And on the other hand, para naman sa mga iba pang periodista at news media organization, dapat din nating tingnan yung negatibong epekto ng tinatawag nating mga sponsored content o yung mga binabayaran na mga media content, yung mga advertorial. Balikan natin yung guidelines sa KBP halimbawa na talagang malinaw na paghihiwalayin mo yung news at advertisement. So dapat iwasan natin yung pag-violate ng ganong guidelines. Okay po. Sa tingin nyo din po ba, Professor, ay sapat na rin po yung pag-call out, sumanasabi po ng mga media personalities nga na sina Babaw at Sanchez po? Or do you think after this, may mga kailangan pa pong gawin? Of course, linsunod dun sa mga ethical standards po sa journalism po, Professor. Sa konkreto, kailangan talaga ni Babaw at Sanchez immediately na to come clean at i-disclose kung magkano ba talaga yung nangyari. Well, una sa lahat, kung may palitan nga ba talaga ng pera dun sa ganong klaseng interview. Apparently, sa kampo ni Sanchez, meron. Batay dun sa unang pahayag nila na dinilit din. So, yung kay Babaw, hindi natin alam. So, dapat malinaw kung may palitan. Tapos, sana meron silang resolution na hindi na talaga nila uulitin pa ito at kung maglalabas man sila ng media content, ito ay batay sa pinakamataas na pamantayan po ng periodismo. In other words, kung mag-i-interview sila, ang interview ay batay sa authority, sa credibility ng information source, hindi dun sa kung hanggang magkano yung kaya nilang bayaran para magkaroon ng exposure. Ulitin natin I don't want to sound like a broken record here, hindi dapat nagbabayad yung mga source of information para magkaroon ng media exposure. In fact, hindi nga sila dapat naglalako ng sarili nila o pinagpipilitan yung sarili nila sa media. Hayaan nila yung media. Halimbawa, katulad mo, Marian, hayaan yung mga katulad mo na imbitahin
yung mga tingin nila ay makakatulong sa paghuhubog ng opinyon pampubliko. Ganun lang kasimple yon. Okay po. How about po, Professor, dun sa mga, kasi may mga nababasa rin po tayong arguments, regarding this, na, eto, yung nasabi, in specific po, dun sa nasabi pong interview, na hindi naman raw po ito kasi commentary or news affairs program, kundi specific na tawag doon, Professor, parang sa lifestyle po. Lifestyle. Opo. Lifestyle or entertainment. Alam mo, sa periodismo, wala namang sinasabi na babaan natin yung pamantayan o baguhin natin yung alituntunin batay dun sa journalistic output. Whether lifestyle yan, entertainment, or investigative report, the same standards apply. Una. Tapos, sabi nila, hindi naman daw kailangang masyadong malalim yung mga tanong o yung pagsusuri. Again, sa nakuha, anong textbook yung binabasa ba nila hinggil sa periodismo? Kasi whether maikling news report yan, o napakahabang investigative report o explainer, ano yan, dapat critical yung mga tanong. Kasi parang parang ang lumalabas dito, ibang pamantayan yung ilalagay natin dun sa kanilang lifestyle piece o entertainment piece. Tapos, yung isa pang kailangan nating pag-usapan dito, yung tinatawag sa periodismo na fluff pieces. O yung fluff na yung tipong kababawan lang, yung parang click-trip lang na mga feature, na mga article na hindi raw kailangan ng malalimang pagsusuri. Ang mga gumagawa ng fluff pieces, I'm sorry to say, ito yung mga periodistang tamad at yung mga editor na tamad maggabay sa kanilang mga periodista. Produkto ng katamaran yung mga tinatawag nating fluff pieces. Kaya, ulitin natin kung gusto nating mapaangat yung opinyong pampubliko, mapaangat yung diskurso, walang lugar yung tinatawag na fluff pieces sa anumang programa o anumang palabas sa telebisyon o sa radyo o kahit sa print o sa online. Okay po. Isa pa rito, Professor, kasi dun sa pagbabasa nga rin po natin, sa may mga punto po doon ay dahil nga raw po, of course, hindi naman po hindi naman po ito sekreto pa, na, ayun nga, di po ganun kalakihan yung mga sinasahod po ng mga nasa media o mga periodista po. And isang factor nga raw din po doon, yung kakulangan din po, ng pagbibigay po ng ilang bang hindi man po incentives, pero yung makakatulong po sa mga nasa ating pong industriya po, Professor. Yeah, magandang punto yan. Hindi naman maihiwalay talaga yung corruption sa media sa mababang pasahod. Hindi natin gina-justify na kaya nagiging kurakot yung ilang periodista kasi hindi sila kumikita ng sapat or mababa pa sa minimum yung kanilang kinikita o hindi sila permanente. Totoo naman, may mga ganong kaso. Iba pang usapin yung kinababaw at Sanchez kung mababang ba yung kanilang kinikita bilang periodista, samantalang alam naman nating medyo komportable na sila sa kanilang buhay batay sa mga kanilang pinopost sa social media at sa kanilang naglalakihang mga sasakyan at magagarang sasakyan at bahay. Pero tama ka, Marian, malaki yung extent ng exploitation sa mga journalists at sa mga media workers. At talagang dapat siguraduhin natin na yung job security at yung komportable o living wage para sa mga nasa dominanteng media, katulad mo, dapat talaga binibigyan ng attention yan ng mga may-ari sa media. Kasi totoo naman, halimbawa, Bombo Radio, hindi ko alam kung kumikita kayo, pero sa aking palagay naman, the fact na nagpapatuloy pa rin, nakasulat yan, 59 years and counting, ibig sabihin there is a certain degree of stability already. So sana, wag nang hintayin pa yung 60th year at kung nakikinig yung may-ari ng Bombo Radio ngayon, taasan na yung sweldo, hindi lang ni Marian, kundi ng iba pang mga media workers dyan. Mahalaga yon. Pero hindi naman nangangahulugan na hanggat mababa ang pasahod ay magiging relax tayo sa media corruption, i-tolerate natin hanggang tumaas ang sahod. Mali naman yung ganong klaseng pagtingin. Kumbaga sabayan dapat. Non-negotiable yung adherence to the highest normative standards, pero non-negotiable din yung ating kolektibong paglaban para sa mas mataas na sahod. So, dapat tumaas ang sahod mo, Marian. Okay po.
Ayun po, Professor. Eto tanong naman natin, as a professor nga po, ano po yung approach naman po ninyo, Prof, doon sa iyo pong mga students sa journalism regarding this, of course, sa pagtuturo po ninyo sa mga journalism ethics, dahil syempre, kapag pagka-graduate po nila, ay ma-encounter na po nila ito in real world nga po, sa media po. Siyempre, pawang katotohanan lamang ang dapat na inilalahad natin sa mga estudyante ng periodismo. Alam nila na may mga ganitong klaseng problema, alam nila yung paglabag sa karapatang pantao laban sa mga periodista, yung tinatawag na culture of impunity. Ilang beses na tinuturo yan. Tapos ganun din yung mga wanton violation of codes of ethics. Tapos sa usapin din ng stewardship, which is a principle in journalism, kailangan talagang matukoy natin yung mga dapat na tularan ng mga periodista at yung mga hindi dapat tularan. Tapos, again, ulitin natin, walang lugar yung hero worship sa journalism kasi wala namang perfectong tao talaga eh. Posible na 1 minute role model mo itong periodistang to and then babaligtad pala, di ba? Magiging spokesperson na ng isang questionable politiko all of a sudden and then malalaman mo corrupt pala. So kumbaga hindi yan paghahanap ng hero na dapat mong i-worship, kundi ititingnan mo yung profesyon ng periodismo bilang magandang gawain, isang dakilang gawain na talagang hindi mo ikokompromiso yung iyong prinsipyo at magsisimula ka sa pagyakap sa prinsipyo ng periodismo habang estudyante ka pa. Hindi mo hihintayin na graduate ka bago ka maging responsable. Ngayon pa lang, responsable ka na. At saka, binanggit mo kanina, yung mababang pasahod, syempre dapat alam din ng mga estudyante yan para alam nila kung paano mag-assert at paano humingi ng tingin nila ay nararapat. So, hindi sila dapat mahiya na gawin ito. Okay po. So lastly po, Professor, may mga dagdag pa po ba kayong mga siguro reminders or mensahe, of course, sa mga kapwa po natin na sa industriya po? Siyempre, para sa mga kapwa nating periodista, patuloy lang yung ating gawain, laban lang. At totoo naman, matindi yung pag-discredit at yung disinformation laban sa practice sa journalism. At saka itong pag-call out sa mga dito sa dalawang batikang periodista, multi-awarded pa man din, huwag tayong ma-discourage. Tingnan natin ito bilang hamon sa atin na hindi natin dapat gagawin yung mga maling gawi at yung susundan lang natin ay yung best practices. At tingnan natin yung periodismo bilang marangal na gawain at ang layunin natin dito ay yung paghuhubog po ng opinyong pampubliko. So muli Marian, maraming salamat at hangad kong tumaas ang sahod mo. Salamat. Maraming salamat din po, Professor.